team. Alley-oop, Wemby with the one hand. Those inside positions, they've got pass, what finish? Aggressive. Oohs and ahs here in LA. McCarron for Soto. Yes, sir. Ka-Express sa ating basketball update, muling naging mainit ang usapan sa height comparison ng dalawang unicorn big men sa NBA at international basketball, si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs at si Kai Sotto ng Gilas Pilipinas. Alam natin na si Wembanyama ay official na nakalista ng 7'4", ay kasalukuyang tinaguri ang pinakamataas na aktibong NBA player, pero hindi rin pahuhuli ang Pinoy pride na si Kai Sotto na official na nakalista sa 7'3", bagamat 1 pulgada labang ang pagitan sa kanilang taas. Maraming fans ang nagsasabing sa mga recent photos at on-court matchups, halos pantay o minsan mas matanggan pa ang dating ni Kai. Kung wingspan naman ang pag-uusapan, panalo si Wembanyama na may halos 8 feet na abot, isang napakalaking advantage sa depensa at shot blocking. Samantala si Kai ay nasa 7'5 wingspan, na hindi rin basta-basta at sapat rin para maging rim protector sa international level. Ito ang dahilan kung bakit palaging ikinukumpara ang dalawa. Parehong mobile, parehong marunong magdala ng bola, parehong may kakayahang tumira mula sa labas. Ang pagkakaiba lamang, si Wemby ay agad na nakapasok sa NBA bilang number 1 pick, habang si Kai ay patuloy na hinahasa ang kanyang laro para makabit din ang pangarap na yon. At para sa atin ka-Express, malinaw na ang height at wingspan ay mahalagang factor sa modern basketball, pero ang disiplina, skills at tamang system ang tunay na magtatakda ng magiging legacy ng isang manlalaro. Ka-Express, sa tingin niyo ba makakabalik si Kai sa eksena para makalapit sa impact na ginagawa ngayon ni Wembanyama sa NBA? Ka-Express, mainit na usapan na naman sa basketball world, at kapag pinag-uusapan ang future ng mga towering big men, dalawang pangalan ang hindi nawawala: Kai Sotto at Victor Wembanyama. Pareho silang tinatawag na unicorns dahil sa kanilang kakaibang kombinasyon ng height, wingspan at skills na bihirang makita sa kanilang edad. Ngayon, balikan natin ang eksaktong sukat. Ayon sa official na tala ng NBA, sa Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs ay may taas na 7'4", barefoot, at may wingspan na umabot sa 8 foot. So, ibig sabihin, halos kasing haba ng isang SUV ang abot ng kanyang mga braso. Kaya naman kahit hindi tumalon ng mataas, kaya niyang saluhin o harangin ang tira ng kahit sino. Samantala si Kai naman, base sa pinakahuling official listing sa FIBA at sa kanyang huling stint sa NBL at Japan B-League, ay may taas na 7'3", at may wingspan na tinatayang nasa 7'5 to 7'6". Kung susumahin, hindi na lalayo si Kai sa sukat ni Wemby. Sa height, halos 1 pulgada lang ang lamang ng French Phenom, pero sa wingspan, mas nakakalamang si Wemby ng halos half feet. Ka-Express, ito ang dahilan kung bakit lagi silang ikinukumpara. Hindi lang ito simpleng usapan ng sino ang mas matangkad, mas malalim pa dito dahil ang height at wingspan ang nagbibigay ng edge sa depensa at opensa. Ang mas mahabang wingspan ay nangangahulugang mas malawak na coverage sa rim protection at mas mataas na release point kapag tumitira. Pero ito ang malaking punto, kahit halos kasing taas lang ni Wemby si Kai, ang kanilang role at development ay magkaiba. Si Wembanyama ay number 1 overall pick ng 2023 NBA Draft at inaasahang magiging cornerstone ng Spurs. Si Kai naman ay patuloy na hinahasa ang kanyang laro sa international scene at target pa rin makapasok sa NBA bilang unang homegrown Pinoy player. Kung ikukumpara kay Shaquille O'Neal na 7'1" at may 7'7" wingspan, makikita natin mas malapit si Kai at Wemby sa modern big man prototype. Hindi lang basta malaki, kundi mobile, may shooting touch at kayang magdala ng bola. At ang tanong ng mga fans, kung halos magkapantay na sa height si Kai at Wemby, kaya bang pantayan din ng Pinoy Giant ang level ng laro ng French superstar? Well, Ka-Express, kung usapang height at wingspan, siguradong kasama lagi sa listahan ang pangalan ni Kai Sotto at Victor Wembanyama. Pareho silang tinatawag na unicorns ng basketball world dahil sa kakaibang kombinasyon ng tangkad, abot ng braso at finesse sa kanilang mga galaw. So ngayon, pag-usapan natin ng mas detalyado ang kanilang mga sukat at bakit ito mahalaga sa modernong basketball. Sa Victor Wembanyama, ang kasalukuyang star ng San Antonio Spurs ay may official height na 7'4", pero ayon sa ilang reports, mas mataas pa raw siya kapag nakasapatos, umaabot daw ng halos 7'5". At mas nakakabighani pa,
ay ang kanyang wingspan na tinatayang 8 feet, na siyang nagbibigay sa kanya ng defensive wall sa ilalim ng ring at halos imposibleng tapatan sa shot blocking. Samantala si Kai ay opisyal na nakalista at 7'3", bagamat mas mababa ng konti kay Wemby. Hindi rin matatawaran ang kanyang wingspan na nasa 7'5". At dahil dito, nakakabuo si Kai ng malaking presence sa depensa, nakakaabot sa mga tira at nakaka-contest ng mga shots kahit ba hindi siya ganun ka-explosive sa lateral quickness. Well, sa madaling salita, kahit lamang si Wemby sa height at wingspan, nakakasabay pa rin si Kai sa depensa dahil sa kanyang timing at instinct sa shot blocking. So ngayon, bakit ba malaking usapan ang height at wingspan sa modernong basketball? Simple lang, ito ang nagdetermina ng abilidad ng isang player na kontrolin ang loob. Para kay Wembanyama, kaya niyang sabayan ang mga maliliit na guards dahil sa kanyang mobility, at para kay Kai naman, mas traditional ang kanyang role bilang rim protector at post presence, pero nagiging asset siya lalo na kapag may spacing sa opensa. Marami ring fans ang nagtatanong, sino ba ang mas pabor sa height battle? Kung base sa raw numbers, lamang si Wembanyama ng halos 1 pulgada sa height at lampas half feet sa wingspan. Pero kung usapan development, si Kai ay unti-unting nagdagdag ng muscle mass at conditioning na siyang pwedeng magbigay sa kanya ng edge sa physicality, lalo na kung ihahambing sa mas lean na katawan ni Wemby. Kung tutusin, hindi lang ito simpleng height comparison. Ang totoong laban dito ay kung paano ginagamit ng dalawang unicorns ang kanilang sukat sa laro. Si Wembanyama ay face-up big man na may guard skills, habang si Kai ay more on rim protection at pick-and-roll finisher. Dalawang iba't ibang estilo, pero parehong nakabantay sa kanilang pambihirang tangkad. Ka-Express, aalamin natin kung paano nakakaapekto ang pagkukumpara kay Kai kay Wemby sa kanyang international reputation at kung may posibilidad bang makita silang maghaharap sa FIBA o kahit sa NBA. Ka-Express, malinaw na hindi lang basta height ang usapan pagdating kina Kai at Wemby. Yes, halos pantay sila sa taas. Si Kai ay 7'3" at si Wemby ay 7'4". Pero ang tunay na hamon ay kung paano nila ginagamit ang kanilang sukat sa laro. Sa Wemby, sa murang edad, ay agad na naghari sa NBA dahil sa kanyang mobility at kakayahang dumepensa sa perimeter at paint. Samantala si Kai ay patuloy na nagpapa-impress sa international stage, lalo na sa gila kung saan ang kanyang taas at wingspan ay nagbibigay ng depensa at rebounding edge na matagal nang kulang sa ating kupunan. Ang maganda dito ka-Express, parehong may unicorn skillset sina Kai at Wemby, kaya't kahit mas advanced na ang role ni Wemby sa NBA, nakikita ng maraming analyst na kapag tuloy-tuloy ang development ni Kai, maaari rin siyang maging consistent na NBA caliber big man. At ang tanong ngayon, kung ikokompara ang kanilang growth, kaya ba ni Kai na makahabol at makipagsabayan kay Wembanyama sa mga susunod na taon? So abangan natin ka-Express dahil kung mangyayari yan, siguradong buong mundo ang magugulat. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.